Good morning po, sir. Ako po si Juan Allen Namandas. Third year Development Communication student po galing sa Central Luzon State University. Kayo po, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Catalino Nayal. Dati rin na graduate din ng Selisio. Ngayon po bilang empleyado ng National Irrigation Administration District 2, Yupres District 2. Ako po ay retired na as a senior WRFT, supervising water management resources technician. Ngayon po sa kasalukuyan, retired na ako since 1999. At the same time, oras na nakapag-retiro ako, kinuha na rin ako kagad ng NIA as president o pangulo ng isang samahang magsasaka. Kung tawagin, ito ay Pinasandin Irrigator Association, comprising ng Pinagpanaan, San Miguel na Munti at Dinarayat. Ang trabaho bilang pangulo din sa isang samahan dito, yung magpapalinis ng kanal, clearing of kanal, at saka magpapatubig, yung mga dapat patubigan kung talagang nagkakaroon ng water crisis. Pero sa ngayon, awa ng Diyos, ala namang problema sa irrigation namin din at nag-uulan. Ngayon, pagdating ng panahon ng tag-araw, ayun lang. Talagang kailangan at medyo matataas, medyo susubaybayan lang ng pagpapatubig dahil kung hindi mo naman subaybayan, meron yung matakaw, nga. Meron din yung punong-puno na, hindi pa rin makukontento. Ngayon, kailangan data distribution of water. Ano naman po yung samahan na ito? Ito ay samahan ng magpapatubig, Irrigators Association. Ito kasi ang dati kasi na ito kasi NIA, meron yung nasasakupan ng Yupres na Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Samahan ng mga Irrigators Association, comprising ng 5 division ngayon dito sa Nueva Ecija, Bulacan, sa Pampanga. Kaya nagiging 5 division itong Yupres na ito dahil newly established in Division 5 na nandini ngayon sa Gimba, Salugtog, at Nantikwan. Ngayon, ito kinalalagyan ko bilang Pangulo ng isang samahan nandito sa bayan ng Talavera. Sakop ng Morcon Creek Irrigation System. Na itong irrigation na itong MCIS kung tawagin, nandini ngayon sa parte ng Talavera hanggang Aliaga, Bato Aliaga. Ngayon, itong kilalagyan ko bilang Pangulo ng isang samahan nandini sa gitna, nandini ngayon sa nadadanan, dito sa Pinagpanaan, Dinarayat at San Miguel na Munti. Kaya kung tawagin, Pinasandin, Pinagpanaan, San Miguel na Munti, Dinarayat. Sir. Sir, ano po yung main goal ng samahan ninyo? Ang main goal ng samahan yung makatulong sa mga magsasaka ng sasakupan ng 3 barangay. Ang determera sa pagdating sa patubigan, katulong o bilang kasama ng magsasaka na magpapatubig sa kanilang bukirin. At itong kinalalagyan kong IA, Irrigator Association, meron yung isang kanal na lateral DM7 at saka 7A na ang mga tao na
ng Dine ay merong 300 farmers comprising of 324.75 hectares ang nasasakupan ni Ring Irrigators Association na ito. Opo. Ngayon, ang talagang objective lang ng NIA, yun nga, mapatas ang ani. Maganda kita ng magsasaka. Opo. Ngayon, bilang Pangulo, nakasulong ng mga magsasaka, unang-una, ang trabaho namin, tumulong na magpapatubig kung anong kailangan ng mga tao sa bukid. At pangalawa, ang end point noon, yung koleksyon. Mapatas ang antas ng koleksyon sa irrigation. Opo. Sa irrigation pay. May specific projects po ba kayo na na-implement dito sa grupo ninyo? Unang-una, yung project, sa ngayon, meron na kaming napundar na flatbed dryer. Flatbed dryer po. At Flatbed dryer. saan po ito matatagpuan, sir? Natatagpuan din sa Pinagpanahan, boundary na Pinagpanahan at Binarayat, along lateral BN7. Sir. So, tell us more about the flatbed. Yung flatbed dryer, kung panahon ng tag-ulan, Opo. doon gagamitin, lalong-lalo kung hindi sumikat ang araw, ilalagay sa dryer na yon, mayroong makina at ang gamit doon ay yung ipa. Kumbaga sir, imbakan po yun ng mga kalay. Patuyuan. Patuyuan. Imbakan. Itong flatbed dryer na ito, kung talagang pupunuin mo, 120 kaban. Opo. 20 kaban ang malululan. Pero kung konti lang ang palay mo, pwede namang kahit 20 lang, matuyo lang na ganun, para hindi mabulok. Ganun lang ang sistema kasi niyan. Ngayon, nagagamit na ito bilang patuyuan mula pa noong 2008 na pundar na ito. Na pampan namin noong February 2008. Hanggang ngayon, sila nagagamit pa rin. Pero sa ngayon, at lalo kong aaraw, ang pangalawang project namin ngayon, itong solar dryer. Opo. Yan, nandyan na ngayon, balak ko nga ang pasya, ala pang schedule ng magsisimento. Pero under ng supervision ng DA. Panay DA yan. Ito kasi yung flatbed dryer nung pampanahon ni Secretariat. Ngayon na naman si Alcala, ito namang solar dryer ang ginukan namin. Yun ang... Kasi dito sa solar dryer na ito, kaya pinupundar namin bilang samahan dahil kung ganitong panahon kailangan ng pagbibilaran. Oras na nakapagbilad ang tao, natural lang magbabayad uupa ka rin makibilad ka, magbabayad ka rin. Ito ang magiging pondo pupunta sa samahan. Yun lang ang kainaman din magkasakali at hanggang ngayon meron ng order tinukan ko naman sa DA hanggang ngayon alapan naman yung mga sisimento. Kasi nung nakaraang nag-uulan, pinuntahan, hindi pa naman kumpleto ang compaction at saka yung bato. Ngayon, nangyari na. Hindi alapan naman sila at ayon sa DE, pupuntahan daw. Ewan ko kung magkasakali umabot din nitong buwan ng Oktubre na ito o Nobyembre na siguro. At maluwang daw ang kanilang ukupay. Balita ko nasa San Jose, yung mga kontraktor. Hi sirs, kapag tag-araw po, saan po kayo kumukuha ng tubig na pang-irrigate sa mga pananim natin? Doon din, meron kaming dam. Mula sa Pantabangan Dam, dadaan sa main canal, na pupunta nga rin doon sa Morcon Dam. Ito kasing Morcon Dam, ito kung tawagin Bibi Dam namin dito. Sa parte ng Talavera at saka yun ng Aliaga, parte Palyaga. Itong Morcon Creek irrigation system namin, hindi naman sa pagkukuhan ko, pagbubuhat ng bangko, ako ang pangulo ng mga pangulo din sapagkat it comprises 13 IAs, Irrigator Association.
ako ang pinakapangulo din eh. Kaya, ewan ko lang kung sa performance ko dati kasi, nung ako'y nasa active duty pa, hindi naman ako mabitawan. Kaya hanggang ngayon, pinagkakatiwalaan pa naman nila ako. Sa ngayon, itong buong district, yung Federation of Farmers Irrigators Association, hindi rin ako naalis. Sa ngayon, ako ang tresorero. Walang Diyos, ayos pa naman din, ayos naman ang pananalapi namin at sa kasamahan din sa division to dito sa Talavera, ayos naman ang namin, performance namin. Sir. Maliban lang yung iba, kasi meron yung lugar kasi lalong dulo ng Aliaga kung minsan, mahina ang koleksyon dahil hindi naman masasabi na kulang sa tubig, talagang meron taong ganon. Dito lang maraming gusto magbayad, merong ayaw, ganon. Sir, bukod po dito sa mga proyektong to, may mga future projects pa po ba na susunod? Ay marami sa ngayon kung sa future project na sinasabi ninyo, dahil marami ang binibigay ng gobyerno. Meron nga sa ngayon, meron akong applied hand tractor at saka yung bodega sana. At dahil itong samahan na ito, meron na kaming nakuhang lote na nahiram na pinagtatayan namin ito. Kaya haba pa sana ang buhay, baka sakaling yung hand tractor at saka yung bodega. Yan ang talagang future na project namin. Opo, at saan po gagamitin ito, sir? Gagamitin nga sa samahan. Dahil itong samahan na ito, maraming ang miyembro, maraming mga kailangan. Kailangan nila ng mga bilaran, gagamitin na kagaya ng hand tractor, gagamitin talaga yan. Itong mga napundar din itong flatbed dryer at saka itong solar na talagang para sa mga samahan ito. Sa mga magsasaka lahat Walang iba. Sa kasalukuyan, sir, lahat po ba ng magsasaka sa grupo ninyo ay nakagamit na nitong mga proyektong ito? Hindi kung saan nakagamit, nung primerong operation niyan, hanggang 5 lang ang tao dahil yun lang naman nasisiraan na makuka na mabubulukan noon Ang karamihan kasi dito, lalong-lalo ngayon, oras na nakaani, pinagbibili agad. Kaya kung maaari nga lang sana, yun nga ang kailangan ng mga dryer na rin. Para ma-impact mo yung produkto mo, mahintay mo na ang halaga. Yun ang tuturo. Kasi sa ngayon, halos hingin nila ang mga palay ng tao. Ngayon, kung mabilad, mahintay mo, isang buwan lang, December lang, tataas na yan. Yun ang problema kasi dito ng mga magsasaka. Ay, sir, sa pagiging leader nyo po ng union nyo dito, ano na po yung nakita nyo mga pagbabago? Yung pagbabago, kung sa pagbabago, malaking bagay dahil isa ngayon, yung mga extension namin ng karsada, farm to market road, meron na kami. Yun ang napundar ko nung pang nagiging water master pa ako, napundar ko na yon. Ngayon na naman, yung extension naman nung kanal namin, yung 7A, nadadagdagan na naman ng mahigit 1.5 kilometro. Ayan nga ngayon ang project ko hanggang sa ngayon. Maya-maya, inihingi ko sa opisina, hinihingi ko ng tulong. Kaya maraming kailangan ng bilang mga ngasiwa o leader na magsasaka, maraming kailangan. Kung dapat nga sana, kung mabibigay lahat yan laking ginhawa ng magsasaka. Malaking tulong yan. Opo, sir. Bukod po dito sa mga proyektong to, may naiisip pa po ba kayong ibang innovation o mga programa para lalo pang mapaunlad? Mapaunlad. Kaya yan na talaga kasi ang dapat yan Habang habang nabubuhay kasi ang tao, nakikita mo naman ang dapat pag-unlad ng isang samahan, ng isang magsasaka. Bilang isang magsasaka,
Ala naman kasing gusto na hindi umunlad. Lamang, yun lang nga. Kung minsan, kakulangan ng pag-iisip, kakulangan ng kaalaman. Sa ngayon lang, karaming binibigay ng Department of Agriculture, kagaya ng mga seminar. Mas marunong pa sila. Yun ang karamihan kasi, mga anak diyan. Sa ngayon, ring edad kong gusto. Nangunguna pa ako, sasabihin pa nilang mas marunong pa magsaka, mas marunong pa sila, hindi Kasalukuyan, merong mga project ngayon. Pilot area ng Bureau of Soils and Water Management. Nandito ngayon. Ayaw mo bang programa yun ng gobyerno? Bibigyan ka ng pataba. Yung organic fertilizer, pampabulok ng ginikan. Isasabihin mo lang na wag sisigan ng ginikan. Ayaw pa nilang sumunod. Ano ba naman yan? Sasabihin nila mahirap. Mahirap daw magkalat. Magkakalat lang naman. Ano naman ang mahirap doon kung talagang gagawin mo? Wala magagawa. At isang palagi yung kinakampanya ko, oras na bago anihin kung gusto. Sabugan mo ng munggo. Ang mga bukid dahil yan green manuring lahat yan. Malaking bagay yan. Mga tao kasi, minsan panibagong gastos. Pero hindi. Ang kinakampanya kasi namin bilang leader ng magsasaka o isang samaan, yung mga paunlad ang mga kabuhayan ng magsasaka. Sir, sa mga problema pong nabanggit ninyo, ano kaya ang maaring may tulong ng gobyerno para masolusyonan itong mga to? Ang problema kasi dito, lalong-lalo nga ang major na pagkakitaan ng kabubuhay ng tao dito, palay. Sa ngayon, sa kasalukuyan, oras na tagsana nga mababa presyo. Ang sinasabi naman ng gobyerno meron. Yun nga ang NFA, yung halaga, hindi naman bababa yun Ang problema nga lang, marketitos. Sasabihin na, kung hindi clean and dry, di naman kukunin ng 17. Meron talagang kaukulan na halaga. Na ganun. Mga 15 hanggang 15 pesos lang naman ang pinakamababa dyan sa NFA. 16 ganun. Basta hindi clean and dry. Ngayon, pagdating ng may bilad mo yung palay mo, tataas pa. Kahit na abutin pa ng 20, mas taas pa ang problema nga ng karamihan ng magsasaka, inuutang ang puhunan. Kaya sa pilitan, oras mamani ka, pagbibili mo at naghihintay yung babayaran mo tanong lang tanong kung nakaani ka na. Ganun talaga. Yun ang talagang pangunahin na problema ng tao din Ngayon, kung sa pasunuran naman, wala naman problema Kagaya sa patubig, wala kaming problema. Basta may tubig sa dam. Dam ng Pantabangan, wala kaming problema din Ang kwan nga lang, yun nga lang, pagdating sa presyo. Talagang yun ang malaking problema ng tao din Kung tungkol naman sa mga paglilinis ng mga kanal, wala ang problema. Basta may uutusan lang ako, basta may babayad kay ba. Malilinis ang kanal Ang problema nga lang namin, yung path to market road noon. Ngayon, yun na nga na unti-unti ang ko na naayos. Hanggang sa ngayon nga ako pa rin nang iniintay nga nila na walang manos na makaani. Saan po itong farm to market road na ito? Mula sa kanal, tuloy doon sa mga binanusan na medyo malayo. Kagaya nga nung bukid nyo ron, di ganun. Hanggang doon. Sa dulo na hanggang doon ang mga karsada. Lamang yung pagpapabato ko, minsan kulang na naman. Kaya kailangan manghihinga na naman sa gobyerno. Nandun sa munisipyo, nandun sa NIA. Madalas na sa NIA at yun ang makakon Ngayon lang, naghihintay pa ako ng bato na kailangan pa din
Yung malumbak-lumbak na naman. Sa ano po, sa mga magsasaka po natin, ano naman po yung mga nagiging approach nila dito sa mga bagong proyekto na nahatid ng NIA? Nako. Alam mo naman, pagdating dyan sa mga kwan na gano'n, tuwan-tuwa ka sila kung meron. Mainam at may nagagawa ka. Hindi ko na lang alam pag wala na ako. Pagkaiba ng mga siwa. So, kakulangan po ng leadership ang nakikita niyong problema. Totoo yun. Yun ang kulang na ngayon din eh. Paano na kung alana ako? Kaya kinukan ko nga, mga sumusunod ang masama nga yung inaasahan ko, nauna pa sa akin. Ngayon, magkakaroon na itong 2013. Palagay ko magkakaroon ng reorganization na din. Alas ayaw ko na. Hirap na rin ako. Kasi ako rin ako ang nangangampanya na pagdating sa bayaran ng irrigation fee, ako rin ang nagre-resibo. Ako rin ang lahat ang kandun sa wakwan. Opisina. Lahat ang problema. Sabi ko nga, hindi sila nagyayabang. Sana. Pagbubuhat ng bangko, na lang. Hanggat kaya ko pa siguro. Gagawin ko pa rin. At alang gustong tumanggap kung maalang dahil ito kasi wala. Panay batares. Walang makukuha. Wala namang pribilehyo na binibigay. Wala po. Ala, maniwala ka. Bibigyan konting incentive. Yun lang. Ala. Sa tingin niyo po, ito yung isang dahilan kung bakit walang may gusto na Oo. posisyon? Ayan ang isang totoo yun. Ang isasagot na, ayan ang makukuha ko riyan. Ala. Nilibre man lang sana bad patubig ng mga panwala. So, sa tingin niyo, sir, ano po yung pwedeng maging solusyon na nailapat dito para magkaroon na po ng na pwedeng pumalit sa inyo sa posisyon niyo? Oo, ganun na nga sana. Ang bagay nga sana din meron naman bibigay kasi na insentibo kung aabot ka doon sa pamantayan na 70% ng koleksyon. Yung 100 na magsasaka, kung nagbayad yung 70%, meron kang porsyento na may makukuha. Pero pagka hindi umabot, wala rin. Yun na lang, ang panalang din pribilehyo na lang. Kung ano ang kailangan ng mga tao, kagaya nga ng babatuhan, iaayos yung karsada, magkakaroon rehabilitation ng karsada, kayon yung kanal, ayun na lang. Para tuloy-tuloy ang tubig. Pero, ang pilosopo kasi ng tao, hindi ko alam. Mahirap. Nasabihin mo, sabihin mong merong ibibigay na kung ala rin. Pagka hindi ka umabot sa pamantahan, wala rin. Ano mangyayari? Kaya kung minsan, mga ubuyan na lang. Kaya nga, pag di ka makiusap na mabuti, di pa magbabayad sa bayad patubig. Doon lang naman Pero kung 100% babayad ang patubig, kagaya ng ibang lugar, ang ganda. Maraming mga nakukuha nilang pribilehyo. Dito, hirap na hirap. Maliban lang kung babaguhin nila ang patakbo siguro. Kasi merong system din ngayon, yung kung tawagin yung Lower Talavera, tinurnover sa magsasaka. Na ang sistema 40-30. Ganun, 40-60. 40-60. Yung 40% bibigay sa NIA, sa gobyerno. Yung 60 kanila. Sila lang gagawa, silang gagalaw lahat. Silang bahala. Pati yung paglilinis, magkaroon ng diferensya ng kanal, at meron silang mga tao ngayon na swelduhan. May monthly na gumagawa. Lahat ng mga hanggang sa koleksyon, sila lahat. Maliban lang siguro kung ganun ang gagawin nila.
Pero ganun din ang kauwian nito. Kung talagang ganun din ang kauwian kung ala nang tawag ng gobyerno itong niya kasi binabawasan na nila na binabawasan. Yung mga nagre-retire, wala na. Hindi na pinapalitan. Bakit naman po? Unang-una, nagtitipid na. Nagtitipid ang gobyerno. Kasi para sa kanila naman, kasi ang nakalagay sana doon, na itong irrigation, para sa magsasaka, sila sana magpapaunlad, hindi. Merong programa na tapat mo, linis mo, wala rin. Ang sagot ng iba, paano, hindi ko naman maharap, hindi kayo maglinis. Pagkatapos, pangalawa, bang sasagot sa iyo, nagbabayad naman ako sa irrigation fee. Ganun ang mga problema kasi dito. Pero saan ba po kung hindi maiayos yan? Sa bagay, meron na din meron sa Division 1, Division 2, may division din. Meron din. Nakikita rin yung mga kagandahan. Ang mahirap nga lang, dito sa parte ng Morcon namin alata. Ayaw pa lang tanggapin. Gusto ko sana numpa. O gusto ko hati. Hindi pwede. Buong sistema ka. 13 na IAS. Mahigit na 3,000 hektarya. Wala na. Lalong walang mangyayari ka ako. Pinakamaganda, kung ayaw ninyo, ayaw ko na rin. Pumanap na kayo, wala, mahirap. Ayun ang talaga si anak niyan. Sir, sa kabuuan, mula po nung naging presidente kayo, tingin nyo po nagbago na po yung buhay ng mga magsasaka natin dito? Malaking pagbabago kung sa pagbabago. Dahil sino naman na magsasaka kasi na hindi uunlad. Makalawang beses na dalawang beses na mag-ani. Ang lamang, yung gustong umunlad, talagang umunlad. Pero yun talagang ayaw. Wala. Kung kaya ko rin na inuutang ang puhunan. Wala. Panay 5, 6 ang labat. Ayun ang kakwan niyan. Pero yung pag-unlad talaga makikita mo naman. May pag-unlad ang tao. Kung sa kaunlaran. Sa noon na minsan lang ang pananakahan, ala. Hirap na hirap. Talaga maunlad. Kung sa unlad lang ang pilosopo lang kasi ng tao din, makukuha mo rin yan, lalong-lalo sa pangunguna pag magkakaroon ng ganyan. Yun lang reorganization, hirap na hirap. Aywan ko kung huwag naman sana. Kung kaya ko pa, sige. Hindi ko na kaya. Palagi sinasabi ko mga nagpupunta rin, palitan nyo na ako. Sino ipapalit mo? Ano po yung mga nakikita yung negatibo na sa mga programa ng NIA at ano kaya ang posibleng maging solusyon? Ang isa kasi, yung mga tao din na ibang ayaw magbayad. Ayaw na lang magbayad. Mga obligasyon nila, tigas ang ulo. Di sila magsaka kung marami na akong utang, di sila magsaka. Hindi ka nang kasi katiran. Hindi ko alam kung anong mainam. Mahirap magpasto ng tao. Isipin mo 300 tao na sakop mo. Tumawag ka lang ng pulong, mabuti na kung umating yung kalahati. Pagdating ng merong ibibigay, ayaw. Magagaling. Po sa side po yun ng ating mga magsasaka. Sa part naman po ng ating gobyerno, ano po kaya yung pagkukulang nila at ano kaya ang pwedeng solusyon sa mga pagkukulang na ito? Lahat naman, pagdating sa utangan, maraming subte na mga binibigay sa tao, hindi rin Wala naman po. wala. Nandoon na ikukan nilang may subte na makikipagkita. Hanggang doon lang. Pangako. Ganun lang. Lahira. Kulang ng aksyon, kulang ng ipin ng gobyerno sa niya pagdating sa gano'n. Gamitin siguro ang pulis. Pero
Hindi mata, maganda na yun. Pero yung kamo na lingap ng gobyerno, nakatuo ng gobyerno lamang. Mga tao, nasa tao kasi kung minsan yan, tao rin. Ala. Kahit anong sabihin mo, ang dapat sana nga yung obligasyon mo na dapat mong bayaran, ibigay mo. Kahit man lang. Yun lang, sabi ko sa inyo, subukan mong tanungin ng mga tao kung meron silang mga, ano bang tawag doon? Yung sedula. Ako. Saka lang alam mo ang sedula, pagka may pupunta na kailangan, so, tanong mo, ako Pilipino. Itanong mo kung anong, sige nga, kung Pilipino ka, nasan sedula mo? Di pa ka nakakakuha, wala akong pambili kasi yun, halagang 35. Traffic ako, paano lang. Ako Pilipino. Sige ako Pilipino ka, may sedula ka kamo at alamat pa lang. Kung hindi ba pupunta kung saan at tagasag, kumuha ng sedula. Maging ugali ng tao na yan. So sir, yun lang po. Maraming salamat po sa oras ninyo. Maraming salamat din at nalaman nyo kung paano ang talagang kabuhayan ng mga magsasaka rin